Isang ordinaryong araw. Tahimik ang paligid. Walang espesyal. Walang kakaibang inaasahan. Lahat ay abala sa kani-kanilang buhay. Sa gitna ng lahat ng ito, may isang lalaki na naglalakad pa uwi. Ang pangalan niya ay Carlo. Simple lang ang kanyang itsura. Walang mamahaling damit. Walang dalang anumang kapansin-pansin. Isa lang siya sa maraming taong dumadaan sa kalsada. Ngunit sa kabila ng pagiging tahimik niya, may kakaiba sa kanya. Hindi ito makikita agad. Hindi rin maririnig sa kanyang salita. Nasa paraan ito ng kanyang pagtingin sa paligid. Habang naglalakad siya, napapansin niya ang maliliit na bagay. Isang batang tumatawa. Isang tindera na pagod na. Isang matandang nakaupo sa gilid ng kalsada. At sa bawat tanawin, may pakiramdam siyang hindi maipaliwanag. Parang may gusto siyang gawin. Parang may dapat siyang pansinin. Hanggang sa may nakita siya sa kabilang kalsada. Isang matandang babae. Mabagal ang kanyang lakad. Hawak ang mabibigat na pinamili. At tila nahihirapan sa pagtawid. Sandaling huminto si Carlo. Tumingin. Nag-isip. At sa simpleng sandaling iyon, may isang desisyong mabubuo. Isang maliit na hakbang na hindi niya alam magsisimula ng pagbabago. Dahan-dahang lumapit si Carlo sa matandang babae. "Inay, tulungan po kita," mahina niyang sabi. Napatingin ang matanda sa kanya. May halong gulat ang kanyang mga mata. Ngunit agad itong napalitan ng ngiti. "Ingat iho, mabigat ito," sagot niya. Maingat siyang inalalayan ni Carlo sa pagtawid. Hinawakan niya ang mga pinamili nito upang gumaan ang lakad. Mabagal silang naglakad. Walang pagmamadali. Habang naglalakad, nagsimulang magsalita ang matanda. Simpleng kwento lamang. Tungkol sa kanyang araw. Tungkol sa kanyang bahay na tahimik. Matagal na pala siyang mag-isa. Walang madalas bumibisita. Walang madalas kausap. Tahimik lang na nakinig si Carlo. Hindi siya sumingit. Hindi siya nagmadali. Paminsan-minsan, tumatawa ang matanda. Parang matagal na niyang hindi nararamdaman iyon. Sa bawat hakbang, parang gumagaan ang kanyang pakiramdam. Pagdating sa tapat ng bahay, huminto sila. "Salamat iho," sabi ng matanda. "Ang gaan ng loob ko ngayon." Ngumiti lang si Carlo, isang simpleng ngiti. Pagkatapos, dahan-dahan siyang tumalikod at nagpatuloy sa paglalakad. Hindi niya alam, sa simpleng pakikinig, may isang pusong napasaya muli. Pagdaan niya sa isang maliit na tindahan, napansin ni Carlo ang isang pamilya. Tahimik silang nakatayo sa gilid. Hawak ng ina ang ilang barya. Pinagkakasya ang kakarampot na halaga. Isang lata ng sardinas ang kinuha. Matagal nilang pinag-isipan bago pumunta sa tindera para magbayad. Walang reklamo, walang ingay. Ngunit halata ang kakulangan. Sandaling tumigil si Carlo. Tahimik siyang nagmasid. May naramdaman siyang pamilyar. Isang simpleng awa na hindi maipaliwanag. Dahan-dahan siyang lumapit sa tindera. Mahina lang ang kanyang boses. Ayaw niyang marinig ng pamilya. Dinagdagan niya ang kanilang pinamili. Tinapay, kaunting pagkain, isang maliit na laruan at candy. Tahimik siyang nagbayad. Walang nagtanong, walang nakapansin. Paglabas niya ng tindahan, nagpatuloy lang siya sa paglalakad. Ilang sandali pa, narinig niya ang mahinang boses ng bata mula sa likod. Nagulat ang pamilya sa nadagdag na laman ng kanilang supot. Ang bata agad na patingin sa laruan. Kinuha niya ito at mahigpit na hinawakan. Unti-unting lumitaw ang ngiti sa kanyang mukha. Ito ang unang beses na siya ay nagkaroon ng bagong laruan. Isang simpleng saya na matagal na rin niyang hindi naramdaman. Sa tahimik na sandaling iyon, may matinding pasasalamat sa kanyang puso at may nakita siyang kabutihan ng isang taong hindi niya kilala. Hindi iyon alam ni Carlo, ngunit may binhi ng naitanim. Isang binhi ng kabutihan na tumatak sa isang bata at dadalhin niya iyon kahit sa kanyang paglaki. Nagpatuloy sa paglalakad si Carlo. Hindi nagmamadali. Tahimik lang, tulad ng dati. Sa may gilid ng kalsada, napansin niya ang isang maliit na karinderya.
May ilang taong kumakain. May amoy ng bagong lutong ulam sa hangin. Naisip niyang kumain muna dito. Ngunit sa labas nito, may napansin siyang isang lalaking nakatayo. Tahimik, nakatitig sa loob. Hawak niya ang ilang barya sa kanyang palad. Paulit-ulit niya itong tinitingnan. Parang kulang, parang hindi sapat. Napahinto si Carlo at sandaling nag-isip. May bahagyang pag-aalinlangan, ngunit agad din itong nawala. Lumapit siya sa lalaki. "Kuya, kain ka muna," sabi niya ng marahan. Hindi na siya naghintay ng sagot. Pumasok siya sa karinderya at umorder ng pagkain at tubig. Pagbalik, inabot niya ito sa lalaki. Nagulat ang lalaki. Hindi agad nakapagsalita. Unti-unting napuno ng luha ang kanyang mga mata. "Salamat. Nagdasal lang ako kanina," mahina niyang sabi. "Kahit kaunting pagkain lang sana. Kinapos na kasi ang pera ko. Bukas pa ang sweldo ko." Ngumiti si Carlo pabalik. Tahimik. At sa simpleng sandaling iyon, may panalangin na nasagot. At may pusong muling nagkaroon ng pag-asa. Sa iba't ibang sulok ng bayan, may mga pusong unti-unting gumaan. Ang matandang babae, nakaupo sa kanyang bahay. Tahimik pa rin ang paligid, ngunit may kakaiba. May ngiti sa kanyang labi. Hindi na ganoon kabigat ang pakiramdam. Naalala niya ang simpleng pag-uusap. At sa alaala na iyon, parang may kasama siya. Sa kabilang bahagi ng kalsada, ang batang lalaki ay naglalaro. Hawak pa rin niya ang maliit na laruan. Inaalagaan niya ito na parang kayamanan. Paminsan-minsan, napapangiti siya. Sa isip niya, may munting pangarap na nabuo. Balang araw, gusto niyang tumulong din. Samantala, ang lalaking binigyan ng pagkain ay nakaupo sa tabi ng karinderya. Dahan-dahan siyang kumakain. Bawat subo ay may kasamang pasasalamat. Hindi lang ang tiyan niya ang nabusog, pati ang puso niya. Sa simpleng araw na yun, may mga buhay na bahagyang nagbago. Hindi nila kilala si Carlo. Wala silang pangalan na mabanggit. Ngunit iisa ang kanilang naramdaman. May taong nagmalasakit. At sa tahimik na paraan, ang kabutihan ay kumalat. Mula sa isang simpleng gawa, patungo sa maraming puso. Pagdating sa bahay, marahang binuksan ni Carlo ang pinto. Tahimik ang loob. Walang ingay. Walang naghihintay. Pumasok siya at umupo sa isang sulok. Ibinaba niya ang kanyang bag. Huminga ng malalim. Isa lang itong ordinaryong araw. Katulad ng mga nakaraan. Walang pumalakpak. Walang pumuri. At ayos lang iyon. Sanay na si Carlo sa katahimikan. Ngunit sa gabing iyon, may kakaiba siyang naramdaman. Hindi sa paligid, kundi sa loob ng kanyang puso. Parang may gaan. Parang may katahimikan na mas malalim. Hindi niya man makita. Pero dahil sa mga simpleng ginawa niya, na tila normal lang para sa kanya. Sa isang sulok ng bayan, may matandang nakangiti bago matulog. May batang yakap ang kanyang laruan, puno ng pangarap. May isang lalaking busog ang tiyan at may pag-asa sa puso. Hindi alam ni Carlo ang lahat ng iyon. Ngunit totoo ang epekto ng kanyang ginawa. Hindi nasusukat ang kabutihan sa dami ng nakakakita, kundi sa dami ng pusong naaabot. At sa simpleng araw na iyon, kahit walang nakapansin, may mga buhay na bahagyang nabago. At may mga nakaranas ng pagmamahal ng Diyos dahil sa mga simpleng kabutihan na pinili niyang gawin. Hindi kailangang maging malaki ang isang kabutihan para maging mahalaga. Hindi kailangang maging sobrang mayaman o matagumpay para makagawa ng pagbabago sa buhay ng iba. Minsan, ang simpleng pagtulong, pakikinig, o pagngiti, o kung ano man ang kaya nating gawin, ay sapat na para baguhin ang araw ng iba. Maaring maliit lang ito sa paningin mo. Ngunit sa taong nakatanggap, ito ay malaking bagay. Hindi man makita o mapansin ng iba, ang bawat mabuting gawa ay may naabot na puso. At sa tahimik na paraan, ang kabutihan ay patuloy na kumakalat. Dahil sa isang ordinaryong araw, maaaring may nabago kang buhay. Maraming salamat sa pakikinig. Huwag kalimutang mag-like, share,
at subscribe at samahan kami muli sa susunod na kwento.